Magandang buhay at isang masayang araw ng pagkatuto, mga mag-aaral ng ika-4 na baitang. Isa na namang makabuluhang talakayan ang ating pagsasalu-saluhan. Ako ang inyong guro sa pagkatuto sa edukasyon sa pagpapakatao 4, Madam Marilyn Gutierrez, ang inyong gabay sa araling ito. Ating tatalakayin ang pagsusuri sa katotohanan. Matututunan ninyo sa araling ito ang pagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbangin batay sa mga nakalap na impormasyon. Balitang napakinggan, patalastas na nabasa o narinig, napanood sa programang pantelebisyon, pagsangguni sa taong kinauukulan. Ikaw ba ay isang batang madaling maniwala sa sinasabi ng iba o sa napakinggang balita? Ating tunghayan ang maikling usapan ng mag-inang Emma at Miko. Araw ng Martes, malakas ang ulan sa labas. Abalang naghahanda ng almusal si Nanay Emma, samantalang si Miko naman ay nagmamadaling pumasok sa kusina. "Inay, wala po kaming pasok. Suspendido pa din daw ang pasok," sabi ni Joy sa akin. "Ganun ba? Wala naman akong narinig sa radyo na suspendido ang klase ngayon." "Pero inay, totoo raw po. Wala na kaming pasok ngayon." "Sandali lang anak at tatawagan ko ang iyong guro." Pagkatapos makausap ni Aling Emma ang guro, tinawag niya ang anak. "Anak, humanda ka na at mag-almusal. Mayroon na kayong pasok ngayon. Kahapon lang walang pasok dahil sa malakas na ulan," sabi ng iyong guro. "Sabihin mo na rin kay Joy." "Sige po inay, tatawagan ko na rin po si Joy." Ating sagutin ang mga katanungan. Number 1. Ano ang balitang natanggap ni Miko isang umaga? A. Suspendido pa ang klase. B. Magkakaroon ng bagyo. C. Sasama sila sa palaro. D. Magkakaroon ng palatuntunan. Number 2. Saan nanggaling ang balita? A. Balita mula sa radyo. B. Anunsyo mula sa gobernador. C. Sa kamag-aral na si Joy. D. Sa punong guro ng paaralan. Paano tinanggap ni Miko ang balitang narinig? A. Pinaniwalaan niya agad. B. Sinuri kung totoo ba ang balita. C. Sumangguni sa kanyang guro. D. Nanood muna ng balita. Number 4. Kung ikaw si Miko, ano ang natutunan mo sa nangyari? A. Maging mapanuri sa mga impormasyong natatanggap. B. Maniwala agad sa ibinalita ng kaibigan. C. Humingi ng tulong sa kinauukulan upang malaman ang katotohanan. D. Timbangin muna ang impormasyon kung ito ay tama o mali. Number 5. Ano ang katangian na ipinakita ni Aling Emma nang tanungin niya ang guro ni Miko bago maniwala kay Joy? Siya ay may blank. A. Mapanuring pag-iisip. B. Malakas na katawan. C. Matikas na tindig. D. Malakas na pakiramdam. Madaling malaman ang katotohanan kung marunong kang sumangguni sa mga taong kinauukulan. Tandaan, maaari tayong sumangguni sa mga taong higit na nakakaalam ng katotohanan tulad ng pulis, guro, o personalidad sa radyo o telebisyon. Basahin natin, Katotohanan, Aalamin Ko, ni Binibining Leia B. Perez. Ang media ay kasakasama sa araw-araw ng buhay nagpapasigla, sapagkat maraming impormasyon ang dala na nagiging gabay sa tuwina. May napakikinggang balita o kaya'y patalastas na nakahahalina. Sa telebisyon napapanood na ang programa. Hatid na impormasyon ay kapani-paniwala. Ngunit paano ko ba malalaman kung ito ay may katotohanan? Sino ang aking dapat sanggunian upang tama ay mapatunayan? Ang pagsusuri ng katotohanan ay siyang mainam na hakbang. Ang pagsangguni sa taong kinauukulan ay tamang otoridad na maaasahan. Sagutin natin ang mga katanungan tungkol sa binasang tula.
Ihanda ang lapis at papel. Isulat lamang sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. Number 1. Saan karaniwang nagmumula ang impormasyong nakakalap natin sa ating paligid? A. Mula sa kapitbahay. B. Sa mga nangyayari sa ating paligid. C. Sa balita, patalastas na nabasa o narinig, at telebisyon. D. Mula sa matalik na kaibigan. Number 2. Ang mga sumusunod ay mensahe na nais iparating sa iyo ng may akda ng tula. Maliban sa isa, alin ito? A. Ang katotohanan ay mabilis malalaman kung agad itong paniniwalaan. B. Mahalagang masuring mabuti ang katotohanan. C. Sa tulong ng mga kinauukulan, malalaman ang katotohanan. D. Magkaroon ng mapanuring pag-iisip bago maniwala kaagad sa narinig o nabasa. Number 3. Paano mo malalaman ang katotohanan? A. Pagtatanong sa kahit na sino. B. Pagsangguni sa taong kinauukulan. C. Pakikinig sa sabi-sabi ng iba. D. Pagbabasa ng fake news. Number 4. Bakit kailangang magkaroon ng mapanuring pag-iisip? A. Upang maging sikat. B. Upang masuring mabuti ang katotohanan. C. Upang magkaroon ng kaibigan. D. Upang maging mayaman. Number 5. Ang pagsangguni ay dahilan ng pagsangguni muna sa taong kinauukulan ng katotohanan maliban sa isa. A. Upang pagkakamali ay maiwasan. B. Upang pagkalito ay malinawan. C. Upang katanungan ay masagutan. D. Upang pagsisisi ay maramdaman. Mahusay mga bata. Mahalagang malaman ng isang mag-aaral na tulad mo ang pagsuri ng katotohanan bago gumawa ng isang hakbangin, desisyon o kilos upang ikaw ay malayo sa kapahamakan. Ating tandaan, maaari tayong sumangguni sa mga taong higit na nakakaalam ng katotohanan tulad ng pulis, guro o personalidad sa radyo o telebisyon. Ating sagutin ang mga sumusunod na gawain. Para sa gawain bilang isa, iguhit ang masayang mukha kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagsusuri ng katotohanan. Number 1. Ako ay agad maniniwala sa aking kaibigan. Number 2. Kailangan ko munang matiyak kung totoo ang balitang nabasa o narinig. Number 3. Sasangguni ako sa kapitbahay upang malaman kung ang balita ay may katotohanan. Number 4. Sa radyo o telebisyon, maaaring matukoy kung ang balita ay may katotohanan. Number 5. Maaaring sumangguni sa kinauukulan kung nais malaman ang katotohanan tungkol sa balitang nabasa o narinig. Para sa gawain bilang 2, punan ng wasong salita ang salaysay. Piliin ang tamang sagot sa ibaba. Upang ikaw ay magabayan at malayo sa blank, marapat na blank mo ang mga taong higit na nakakaalam ng blank tulad ng pulis, blank o personalidad sa telebisyon o radyo, sila ang mga taong blank. Ito ang mga pagpipilian: sinasangguni, guro, kapahamakan, kinauukulan, katotohanan. Para sa gawain bilang 3, isulat ang mga nararapat mong gawin sa mga sumusunod na sitwasyon. Number 1. Nabalitaan mo sa isang kaibigan na wala kayong pasok. Ano ang iyong gagawin? Number 2. Narinig mo sa palengke na magkakaroon ng malawakang lockdown sa inyong lugar. Ano ang gagawin mo? Kanino ka dapat sumangguni? Inyong natunghayan ang makabuluhang talakayan ngayong araw. Naway naunawaan ninyo ang ating leksyon. Ipagpatuloy nyo ang kagandahang asal na natutuhan nyo sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao 4, Madam Marilyn Gutierrez.